is the secret to real success. So ito yung ating pagninilay-nilayan. Ano nga ba yung tunay na sekreto para sa tunay na tagumpay? Ano nga ba yung what's the secret to real success? So ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita sapagkat sa isang mundo na sumusukat sa tagumpay sa pamamagitan ng pera, katanyagan o mga tagasunod o pamantayan ng tagumpay. So, ang tunay na pamantayan ng tagumpay ay hindi makukuha sa iba. Ito yung makukuha lamang natin sa Diyos. Ito yung tunay na tagumpay na hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang ating pinag-aralan, ang ating narating. Ngunit ito kung gaano tayo kalalim ang pagkaugat. Ibig sabihin kung gaano tayo kalalim sa presensya ng Panginoon. So ito yung ating pagninilayan. What's the secret to real success? Dahil ito yung dapat alam natin. Dahil yung iba nagsusumikap sila na ginagawa nila ang lahat para maging matagumpay. Ngunit ang deed, nakakapagod. Pero ito yung tunay na tagumpay na nagmumula sa Panginoon na hindi nakakapagod. Amen? Hindi nakakapagod ang tunay na tagumpay na nagmumula sa Diyos. Kaya nga, ang iyong kahulugan ba ng tagumpay sa mga bagay tulad ng mga trabaho, negosyo, at kung ano-ano pa, ito ay hindi magtatagal. Ngunit kapag tayo ay yung ating tagumpay ay nakaugat sa malalim na ugnayan natin sa Diyos, ito yung pangmatagalan magpakailanman habang tayo naririnig on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So ito pala ang sikreto para tayo maging successful at maging matagumpay, maging masagana at maunlad. Ito lang pala ang dapat nating Deuteronomy 6 verse 6. These commandments that I give you today are to be on your heart. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos laging nasa puso natin sapagkat ito yung utos sa atin para tayo pamilya sa ating mga anak. Kailangan natin, ang pag-uusapan natin ay salita ng Diyos. Kahit na ano palang ginagawa natin, laging salita ng Diyos ang ating pag-uusapan. Iyon ang utos sa atin na kahit na anong gawin natin, minsan dahil napapagod, so hindi ko yung pinapansin. So kaya nga, ito yung turo sa atin na dapat lagi natin pag-uusapan ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. So kaya nga yung mga yan, kapag binibigyan ko yan ng utos sa atin, na sa ating mga anak, lahat ng ginagawa natin, ibabahagi natin sa ating mga anak. So ibig sabihin, kahit nakahiga, nakaupo, nakatayo, naglalakad, ito yung gusto ng Panginoon. Bakit? At ang aspeto ng pang-araw-araw nating buhay, sa tahanan man, sa daan man, sa paghiga man, sa pagbangon man, ay nagpapahiwatig na ang pananampalataya ay at mga turo ay dapat tumagot cessation at application. So hindi lamang, oo, naiintindihan ko, hindi naman natin ina-apply. Oo, alam ko na yan. Marami nagsasabi, alam ko na yan. Pero marami pa rin nagsasamba sa mga larawan. Alam ko ang Diyos sunod sa kanyang utos. Kaya nga ito yung sinasabi na ibinigay tulad tulad kay Joshua, tulad natin. Ito yung formula para sa tagumpay, hindi para sa pamamagitan ng kapangyarihan o kasikatan, kundi sa pamamagitan ng pagsasalita ng salita ng Diyos. Ito yung tunay na tagumpay at yung ating nababasa. So kaya nga ito yung sinasabi na dapat tuloy-tuloy tayo ngayon, bukas at magpakailanman, tuloy-tuloy tayo sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nga ito yung mahalagang mensahe na ang tagumpay ay dumadaloy lamang mula sa banal na kasulatan at hindi mula sa pagsisikap ng tao. So kahit anong pagsisikap natin, kung wala ang salita ng Diyos sa atin,
matutulad kayo sa akin noon. Ay sila. Dahil noon nagsumikap ako sa sarili ko na wala akong Panginoon, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Hindi ko nga alam kung paano magbasa ng Biblia noon. Nung naka-attend na ako ng Bible study, doon kila Mare, na nag-Bible study kami noon, doon ko lang nalaman kung saan ba yung ganito. Hindi ko alam kung saan hahanapin. Yung mga ayon kay San Juan, Mateo, mga ganyan, hindi ko alam. For 37 years ko noon, hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang salita ng Panginoon. Buti na lamang at hindi pa huli ang lahat. Dahil tinawag tayo, lahat tayo tatawagin ng Panginoon. Nasa atin kung tayo magre-response. So, kaya nga gusto ng Panginoon na tayo ay maalaman natin ang lihim ng totoong tagumpay. Kaya nga ito, yung totoong tagumpay ay mula lamang sa salita ng Diyos. So kaya nga, ito yung biblical na lihim na tunay na tagumpay. Kailangan nating tandaan. Una, ito yung stay anchor in God's Word. So ibig sabihin, tayo ay manatiling nakaangkla, nakakapit, nakayakap sa salita ng Panginoon. So ito yung paunang buhay sa atin. So yan ang pinapatibay. Ito tayo ng katotohanan mula sa Biblia. So pinipigilan tayong mabalisa sa salita ng Diyos. Pinipigilan tayo sa ating mga emosyon. Pinipigilan tayo sa lahat ng ginagawa ng sanlibutan na ayon sa laman. At tayo'y nagpapalakas sa atin na manindigan ng matatag sa lahat ng mga bagyo, ibig sabihin sa lahat ng mga unos ng buhay na dumarating sa mga mananampalataya kung nananatili sa atin ang salita sa salita ng Panginoon. Dahil kapag nananatili tayo nakakapit sa salita ng Diyos, mangyayari anuman ang gusto natin. Dahil iyan ang pangako ng Panginoon sa atin, na tayo'y nakaangkla lamang, nakakapit sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi niya rito sa Psalm 1 verse 2, sabi niya, "But whose delight in the law of the Lord, and whose meditate on His law day and night." So ibig sabihin, verse 3, that person, sabi niya, that person is like a tree planted by stream of water. So, ibig sabihin, tayong mga nakaangkla, nakakapit, naniniwala, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ang pangako niya sa atin, tayo ay magiging tulad ng isang puno na hindi malalanta, hindi matutuyo, hindi mawawala ng pag-asa. Dahil sinasabi niya rito, ito yung sinasabi na ang taong tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batis ng tubig na nagbubunga sa kapanahunan. So hindi tayo mawawalan, hindi tayo mauubusan, hindi tayo matutuyo. Dahil ito ang pangako ng Panginoon kapag nakaangkla tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo malalanta. Ano man ang ating gagawin, lahat ng gagawin natin, tayo ay magiging maunlad. Yan ang pangako ng Panginoon kapag nakakapit tayo, naniniwala tayo sa salita ng Diyos. So kaya nga ang pananampalataya, di ba noon, sinasabi ko, lubog na lubog kami sa utak. During nung nagsisimula pa lang kami na maniwala sa salita ng Diyos. As in, lubog na lubog. As in, kahit 20 pesos napakahalaga. 20 pesos may nakita ako sa isang lansangan sa kalsada. May kasama ako, nakipag-unahan pa ako, nakunin ko yung 20 pesos. Pinagtawanan ako ng kasama ko. Kasama ko siya dati sa trabaho. Magkasama kami, pero ako nakakita ng 20 pesos. So, napakahalaga na ng 20 pesos nung araw sa akin. Dahil as in, walang-wala kami. Ngunit, sa kabila ng walang-wala kami, kumapit lamang ako sa Panginoon. At ano ang nangyari? Ano man yung problema na kinaharap ko noon? Within, wala pang 1 year na solve ng Panginoon dahil nakakapit na ako sa
kanyang salita. So yan yung sinasabi na dapat, kahit na anong mga pagsubok, hindi tayo malalanta, hindi tayo panghihinaan, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kumangkapit tayo sa salita ng Panginoon. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung kahalagahan, ng kasiyahan, ng patuloy na pagnilay-nilay ng batas ng Diyos. So ang gusto ko lang noon, gusto ko lang laging makinig ng salita ng Diyos. Gusto ko lang laging makikinig ng mga praise and worship. Halos maghapon kong ginagawa yun nung araw na ganon yung pagkatawag sa akin. Ayaw kong hindi makarinig ng salita ng Diyos. Halos ganon ang nangyari. Kaya nga, dahil sa in-apply ko yung salita ng Panginoon, hindi natiis ng Panginoon na manatili kaming mahirap. Hindi niya natiis na manatili kaming hindi kumakain. So kaya nga, dahil doon, tayo ay magbubunga. Ito yung katatagan, pagpapakain at pagiging mabunga. Kung paano ang isang puno na natutigan ng gusto. So dahil sa salita ng Diyos, tayo ay kumbaga parang na-fertilize tayo, na abunuhan. Kaya tayo ay sumibol, bumunga. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ang salita ng Diyos, ito yung magpapabunga sa atin. So para tayong na-fertilize, mabubunga tayo dahil sa salita ng Diyos. So ibig sabihin sila ay uunlad. Yan ang pangako ng Panginoon. Pangako niya na tayo uunlad, mamumunga ng mabuting bunga dahil sa matuwid na kilos at pagkatao at mananatili tayong matatag sa mahihirap na panahon. So kahit nakakaranas tayo ng mahirap na panahon, nananatili tayong nakaangkla sa salita ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, anuman ang ating gagawin, tayo uunlad, papahiwatig na ang mga namumuhay na ayon sa Diyos ay makakaranas ng espiritual na tagumpay at katuparan. So yan ang pangako ng Panginoon sa bawat mananampalataya kapag tayo nakakapit sa salita ng Panginoon. Dahil ito'y nagsasabi sa banal na kasulatan na inaanyayahan tayo na isalang-alang kung gaano ka-sentro ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Naglalaan ba tayo ng oras upang pagnilayan ito? Hinahayaan ba natin na gabayan ang ating mga desisyon at aksyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos? So kaya nga ito yung pangako ng kaunlaran sa bawat mananampalataya na nakatali lamang sa pangako ng salita ng Diyos. Dahil ito, hindi ito ritual, ngunit bilang isang paraan para tayo mabuhay ng masagana at matagumpay. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, inaayon natin ang ating sabi. Colossians 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you, richly teaching and admonishing on one another in all wisdom. Hindi ako nabubulol. So kaya nga sinasabi niya rito, hayaan ang salita ni Kristo ay manahan sa atin ang sagana na nagtuturo at nagpapaalala sa isa't isa ng buong karunungan. So ibig sabihin, patuloy nating pagninilay-nilayan, pagmuni-muni, dahil tayo nagbabago. So kapag ang salita ng Diyos ay kung dati ay lagi silang negative. So pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng positive na pag-iisip, positive na pananaw. So kaya nga mas mahalaga na ang salita ng Diyos ang pinapakinggan natin. Hindi yung sabi ng ganito, ito daw ay masama, ito daw nakakabuti. So maraming sinasabing ganyan. Huwag kang kumain niyan dahil nakakasama. Huwag kang kumain niyan. Yun. Sinasabi na, yung ating dapat pinapakinggan ay salita ng Panginoon dahil ito yung tunay na karunungan na inihahanda tayong mamuhay sa kanyang mga layunin. So kaya nga't mahalaga na tayo ay salita ng Diyos lamang dahil
dahil ito yung kahalagahan ng pagpapahintulot sa mensahe ng Panginoon Kristo na maging sentro ng buhay natin at dapat malalim na nakaka-impluwensya sa ating pag-iisip, sa ating kilos, at sa ating mga kapwa. So kaya nga dito sinasabi, ang pagtuturo at pagpapayo sa isa't isa na may karunungan ay tumutukoy sa isang community kung saan ang mga mananampalataya ay nagsusupport sa spiritual, sa lahat ng salita ng Panginoon na sinasabi na naghihikayat at nagtutuwid sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga ito yung sinasabi na mula sa Espiritu ay nagpapahiwatig na ang pagsamba sa pamamagitan man ng musika at iba pang mga anyo, dapat tayong taus-pusong nagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Kaya nga ito'y binibigyan diin ng personal at communal na aspeto ng pagsasabuhay ng pananampalataya ng isang tao. So kaya nga mahalaga upang maging maingat tayo sa lahat na nakasulat dito, tayo'y magmuni-muni ay huwahantong sa pagkilos. Yung ating pinagnilay-nilayan dapat gawin natin. Ibig sabihin, hindi sapat na malaman lamang natin ang salita ng Diyos. Dapat din natin isabuhay ang salita ng Diyos. Dahil ito yung sinasabi, ang tagumpay ay nagsisimula sa banal na kasulatan, hindi sa pagsusumikap ng tao. So, ang tunay na tagumpay, ito yung lihim ng tunay na tagumpay ay nagmumula lamang sa pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Dahil lahat ng salita ng Panginoon, kapag sinunod natin, walang gastos. Gagaling ka, walang gastos. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, yayaman ka, walang gastos. Bakit? Dahil noon, nung talagang gusto ko nang gumawa, yung gusto ko na magtrabaho. So, ang ginawa ko noon, dahil hindi nga ako nagtrabaho, gusto ko na ngayon magtrabaho. Ngayon, lumapit ako sa mga tao para sana magamit ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ako pinahintulutan ng Diyos na pagbigyan ako ng tao. Dahil utang. So, utang ang nangyari, kaya hindi ako pinahintulutan ng Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, kapag tayo magtatagumpay, hindi mula sa utang. Dahil noon, sabi ko, sisimulan ko na yung trabaho. So, ang ginawa ko, pinakita ko si listahan, ito yung gusto kong puntahan, maraming mga kliyente. Tapos sabi ko, isinanla ko pa si ATM ng asawa ko. Pero pinaasa lang ako ng tao. So, buti na lang, hindi ako pinagbigyan ng tao. Baka kung pinagbigyan ako ng tao, baka umasa na ako sa tao. So, nagawa ko yung ipipresent ko sa tao, ito yung pupuntahan ko, kailangan ko ng transportation. Isinanla ko si ATM, pero hindi nila tinanggap dahil alam nila na wala akong trabaho, yung mister ko lang ang may trabaho. So, dahil malaki, 10,000 yung hinihiram ko, so hindi nila ako binigyan, glory to God. Ang favor ng Panginoon ang naganap sa akin at hindi yung utang. Nung sisimulan ko na yung trabaho, bago magsimula, nag-contact yung family ng asawa ko. Pinagbakasyon kami sa Bicol. Lahat libre. So, yan yung favor ng Panginoon na hindi ka pahihirapan, hindi ka mangungutang. Dahil hindi ako pinayagan na mangutang para magawa yung trabaho na gusto ko. So, ngayon, ang nangyari, dahil sa pinayagan nga ako ng mga biyanan ko, pinagbakasyon kaming family dun sa Bicol. So, ang ginawa ko, habang ako'y nagbabakasyon, may listahan ako. So, yun ang pinuntahan ko, dun ako nagsimula. So, hindi ako nangutang. Dahil ang gusto ng Panginoon, walang gastos kapag pinagpala niya tayo. Hindi ako gumastos dahil libre ng Panginoon. Ginamit ang
pamilya ng asawa ko para makapagpahinga kami doon. Ibig sabihin, makapagpahinga yung mga bata, makapagbakasyon kami, at ako habang nagpapahinga yung mga bata nagbabakasyon, hinanap ko yung mga tao doon sa malapit na yon. Doon ako nagsimula kung bakit tuloy-tuloy yung biyaya ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, kapag tayo ay pagpapalain niya, hindi tayo mai-stress dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. So dahil kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, ito yung banal na tagumpay na nagsisimula lamang sa pagtitiwala sa salita ng Diyos at hindi sa pagsusumikap ng tao. So iyon yung lesson learned na sinasabi na kapag galing sa Panginoon, hindi tayo ma-stress. Hindi tayo mababalisa. So kapag galing sa Panginoon, ito yung nakaugat lamang tayo sa pananampalataya sa Diyos na kaya niyang i-provide ang lahat ng kailangan natin. So kaya nga, mas maraming bunga ang ating ibubunga sa pagkatawag at maging effect sa buhay natin. So kaya nga, hindi pinagpala ng Diyos ang mga shortcut. Ibig sabihin, hindi niya pinagpapala yung mga shortcut na wala kang panahon sa salita ng Diyos, wala kang tapos hindi niya pinagpala. Ngunit, pinagpala niya ang sumusunod sa kanyang salita. Pinagpapala niya ang sumusunod sa kanyang salita.